Anong balita sa boxing? Siyempre, mainit na usapan pa rin ang matagal na nating inaabangan na bakbakan ng ating kababayan Janriel Cuadro Alas Casimero kontra sa Japanese monster na Naoya Inoue. Malaking posibilidad nga na si Casimero ay lalaban sa 2024 o susunod na taon para sa WBO World Super Bantamweight Title Eliminator. Ang WBO na lang kasi ang hindi pa nag-utos ng laban sa WBO World Title Eliminator at si Casimero ay nasa WBO rank number 3. At dito pa rin nga sa WBO ay itong Australiano na si Sam Goodman ay siya ang number 1 at ang number 2 ng WBO ay si Mexican bad boy Luis Pantera Neri habang si Casimero nga ay nasa number 3. Sa mga hindi pa nga nakakaalam, ang WBO na lang ang hindi pa nag-utos ng Title Eliminator. Ang unang nakakuha ng Title Eliminator ay itong si Luis Pantera Neri kontra Asat Hovhannisyan. WBC Title Eliminator ang kanyang nakuha. Nanalo si Neri via 11th round stoppage kay Hovhannisyan. Pangalawang nakakuha ng Title Eliminator ay sa IBF naman. Pinaglaban ng IBF sina Sam Goodman at Rais Alim at nanalo nga itong Australiano na si Sam Goodman via 12 round unanimous decision. At ang pangatlong nakakuha ng Title Eliminator ay dito sa WBA. Pinaglaban nila si Murodjon Akhmadaliev at Kevin Gonzalez kung saan nanalo si Akhmadaliev via 7th round stoppage. Kaya ang WBO na lang ang hindi pa nag-utos ng WBO Title Eliminator. Kaya mataas ang tsansa ni Casimero na mapalaban sa WBO World Title Eliminator. Kaya dahil nga itong si Luis Neri, Sam Goodman at Murodjon Akhmadaliev ay pare-pareho ng number 1 mandatory challenger sa iba't ibang sanctioning bodies, ay baka hindi na sila ang makakalaban ni Casimero sa laban niya sa WBO World Title Eliminator. Kaya abangan natin itong susunod na taon, 2024, ang malaking laban ng ating kababayan, pambato, Janriel Cuadro Alas Casimero para sa WBO Title Eliminator. Kapag tinignan natin dito sa WBO ranking, ang pwedeng makasagupa ni Janriel Casimero para sa WBO World Title Eliminator. At dahil X na nga sina Sam Goodman, Luis Neri at si Murodjon Akhmadaliev na nasa pampito, ay ang pwede na lang makalaban ni Casimero ay itong number 3, si TJ Doheny na taga-Australia. Itong ating kababayan, Wonder Boy Carl James Martin na nasa number 5 at itong number 6 na si Rais Davis Alim na may kasaysayan na naalitan kay Casimero. Tingin niya mga lod, sino ang magandang makalaban ni Casimero dito sa tatlong nabanggit, si TJ Doheny, Carl James Martin o Rais Alim? Sa atin naman mga lods, tingin natin na kahit sino dito kina TJ Doheny, Rais Alim o Carl James Martin ang makalaban ni Janriel Casimero, okay na sa atin basta mapalaban siya sa World Title Eliminator fight para sa susunod na laban niya. Pagkatapos nito ay World Championship fight na. Syempre gusto natin kontra sa The Monster na Naoya Inoue na sinabi na nga ng manager ni Inoue na si Hideyuki Ohashi na nakalatag ng kanilang plano para sa mga laban ni Naoya Inoue sa susunod na taon, 2024. Tatlo nga ang binanggit nilang pangalan. Ang unang lalabanan niya ay ang WBC Mandatory Challenger na si Mexican bad boy Luis Pantera Neri. Ang pangalawa, namimili siya kung sino kina Murodjon Akhmadaliev at Janriel Casimero ang kanyang pangalawang laban. At ang hindi niya mapipili ang kanyang pangatlong laban para sa 2024. Kaya sana lang yung pangalawang laban ni Naoya Inoue ang mapili niya ay ang ating angas ng Pinas, Janriel Casimero. Ito namang ating isa pang pambato, Carl James Martin na may alias na Wonder Boy, edad 24 years old, ay kapapanalo lang nito lang December 18 kontra Chaiwat Buatkratok na taga Thailand. Ay nanalo nga itong si Carl James Martin via 6 round TKO. Pinabagsak niya ng isang beses si Buatkratok nung round 6. At dito nga napanalunan ni Martin yung binaklas na belt ni Casimero na WBO Global Super Bantamweight title. Nananatili pa rin walang talo itong si Carl James Martin at ang kanyang record ay 23 wins with 18 knockout at walang talo. Na isang araw nga bago ang laban niya kay Buatkratok ay pumirma na siya sa MP Promotions na pag-aari ni Manny Pacquiao. Pumirma na rin siya sa TGB Promotions at PBC Promotions na Al Haymon. Malaking promotion nga itong PBC Promotion
Hawak nito sina Terence Crawford, si former pound for pound king Canelo Alvarez at si Errol Spence Jr. At kadalasan ng mga laban nito ay sa Amerika ginaganap, kaya siguradong sa susunod na laban ni Wonderboy ay sa Amerika na gaganapin. Si MP Promotions President Sean Gibbons ang mamamahala sa karera ni Martin sa Amerika. Ang malaking katanungan mga lods, kung sakaling ang inutos ng WBC na maglaban para sa World Title Eliminator ay itong sina Carlames Martin at John Riel Casimero, ano kaya, papayag kaya ang MP Promotions na maglaban ang dalawang ito? Kilalang maimpluwensya si Sean Gibbons dito sa mundo ng boxing, kaya tingin natin na posibleng maunahan pa ni Carlames Martin itong si John Riel Casimero ng World Title Eliminator fight at World Championship fight. Ang napaka-interesting naman dito kay Naoya Inoue mga lods ay ang mga nakuha niyang makasaysayan na accomplishment ay mula lahat sa laban niya sa mga Pilipino. Nito nga kay Nonito Donaire, dito niya nakuha ang kanyang unang undisputed champion dito sa bantamweight division, at itong pangalawa niyang undisputed champion ay sa Pilipino rin nga kay Marlon Tapales dito sa super bantamweight division naman. Kaya puro Pilipino ang nasakripisyo para makuha ni Inoue ang mga makasaysayang accomplishment niya. Kaya dahil dito, bigyan sana ni Naoya Inoue ang mga Pilipino ng tsansa na mapalaban sa kanya sa pamamagitan ni John Riel Casimero. Siyempre, una na si Cuadro Alas dahil may unfinished business silang dalawa na tingin ng karamihan na may malaking pag-asa na talunin si Inoue. At ito nga ang ating isa pang pambato, Carlames Martin. Sana palagan din ito ni Naoya Inoue. Tingin niyo mga lods, kung si Carlames Martin ang makalaban ni Naoya Inoue, ano kaya ang magiging resulta ng kanilang laban? Comment kayo mga lods at pag-usapan natin yan. Samantala, ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, ay dumating sa Japan. Kasama niya sa Japan ngayon ang head ng Viva Promotions na si Brendan Gibbons at presidente ng MP Promotions na si Sean Gibbons. Naimbita si Manny Pacquiao at ng kanyang team na manood ng Rising Card dito sa Japan. At dito nga nanood si Manny Pacquiao ng mga highlights ng susunod na mga kalaban ni Japanese monster Naoya Inoue na si Luis Pantera Neri. Pinanood nga ni Manny Pacquiao ang mga highlights na laban ni Luis Pantera Neri. At nagbigay ng mensahe si Manny Pacquiao kay Luis Pantera Neri. Ibubunyag daw niya ang sikreto kung paano talunin si Naoya Inoue na isang right-handed. Sabi ni Manny Pacquiao na madali lang daw talunin ng isang southpaw ang isang right-handed guy. Southpaw nga si Luis Neri, orthodox o right-handed naman itong si Naoya Inoue. Iniimbita nga ni Manny Pacquiao itong si Luis Neri na sumama sa kanyang training ng 2 buwan. At ipapakita daw ni Manny Pacquiao kung paano talunin si Naoya Inoue. Sa General Santos City, dito sa Pilipinas, magtre-training si Manny Pacquiao. Magtre-training na nga si Manny Pacquiao para sa laban niya kay Buakaw Banchamek na kinumpirma na sa April 20 sila maglalaban sa Impact Arena sa Bangkok. Siyempre, nagtatanong naman ang mga Pinoy boxing fans, bakit daw ang Meksikanong si Luis Pantera Neri ang tuturuan ni Manny Pacquiao? Bakit hindi na lang ang ating nangungunang pambato na si John Riel Casimero ang kanyang turuan para talunin si Naoya Inoue? Dahil kapwa Pilipino niya ito at karangalan ng bansa kapag nanalo si Casimero. Samantala, kahit nakuha na nga ni Naoya Inoue ang kasaysayan na maging 2 division na undisputed champion, na 2 lang sila ni Terence Crawford ang nakakuha nitong makasaysayan na ito dito sa 4 belt era, ay marami pa rin na hindi believe dito kay Naoya Inoue. Dahil kung talagang mahusay daw siya, ay dapat sa labas ng Japan siya lumaban at hindi siya nagtatago sa kanilang bansang Japan. Puro kasi sa Japan lumalaban itong si Naoya Inoue. At pangalawa, kaya kine-question nila itong mga accomplishment ni Naoya Inoue ay dahil wala naman itong nakalaban na elite fighter. Isa nga lang ang nakalaban niya na Hall of Famer. Ito nga ang ating kababayan, the Filipino Flash, Nonito Donaire, na may edad na noon nung nakalaban niya. Kaya maraming di pa rin believe kay Naoya Inoue. Isa na nga itong sa Antonio Tarver na dating world champion, kung saan sumikat sa kanyang trilogy fight at kanyang pagtalo kay Roy Jones Jr. na sinasabi na wala namang sikat at mahusay na tinalo ni Naoya Inoue. Dahil daw wala namang sikat at mahusay sa lower division at ang mahusay na mga boksingero ay nasa glamour division lang.
Kaya dapat hindi daw kine-question na si Terence Crawford ang hari ng pound for pound at hindi itong si Naoya Inoue. Lumabas naman ang pangalan ng isa pa nating pambato, ating kababayan, Jonas One Punch Sultan. May nagsasabi na palagay daw nila na yung klaseng galaw ni Jonas Sultan na ginawa niya sa laban niya kay Carlos Purin Caraballo ang magpapabagsak kay Naoya Inoue sa laban sakaling magkarap sila in the future. Ano ang masasabi niyo tungkol dito mga lods? Kaya ba ni Jonas Sultan na pabagsakin si Naoya Inoue kung ang ipapakita niyang laban ay ang ginawa niya kay Carlos Purin Caraballo? Bukod dito kina Wonderboy Carl James Martin, Janriel Cuadro-Alas Casimero at Jonas Sultan, tingin niyo mga lods, may ibang Pilipino pa ba na pwede nating ilaban kay Naoya Inoue na syempre makakatalo kay Naoya Inoue? Sabi naman ng mga commenters mga lods, wala na daw Pinoy na makakatalo kay Inoue kundi si Manny Pacquiao na lang. Ito namang isa sabi, si Casimero lang ang magpabagsak kay Inoue at matibay daw ang panga ni Casimero. Natingin natin mga lods, buong mukha nga ni Casimero ay matibay, hindi pa nagagalusan sa laban. Dito natin makikita na mahusay talaga sa depensa si Casimero. Ito namang isa mga lods sabi na ang pwede daw ipang tapat kay Naoya Inoue ay ang ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo. Pero mukhang matagal-tagal pa ito mga lods na magkarap kasi nasa super featherweight division si Magsayo at si Inoue ay mananatili pa rin sa super bantamweight. Ito namang isa sabi, real talk, di kakayanin ni Sultan ang bigat ng suntok ni Inoue. Bara-bara kung sumuntok si Sultan, natalo nga siya kay Butler at nilampaso lang ni Inoue si Butler. Ito naman mga lods ang mga clippings ng mga pinag-usapan natin kanina. Oh, the white guy? Mexican. No, yes, Mexican. The white trunk? Okay. The guy who was fighting there, ASAP. There. We got a lot of athleticism with boxing. Oh. 28 maybe? 30? Huh? 30? Yeah, 29. Luis, we need to come with the champ. The champ is going to show you how to beat Manny. Luis Nery, how to beat Inoue. Luis, we train a little in the States. We come for at least 2 months to General Santos. Yeah. Manny's training for a fight in April. We come over here. You want to see how to beat him. Yeah, I will tell you the secret how to beat a right-handed guy. Yeah. And easy. Being a southpaw, easy to beat a right-handed guy. And it's good to train in this, the weather and everything. Fantastic.